habang tinitingnan ng ilang selyadong sample bag na iyon. Pakiramdam ko hindi iyon mga sample. Ito ang sentensya sa aking kamatayan. Nang hapon, kailangang pumunta ni Chin Bing sa kumpanya para sa isang meeting. Bago siya umalis, tiniyak niyang tawagin kami ni Jiang Xiaoman sa harap niya. Ngayong araw, darating ang piano teacher ni Chin Zhao para sa klase niya. Jiang Xiaoman, huwag kang gagawa ng kahit anong gulo. Huwag mo silang iistorbohin. Tiningnan niya ako na para bang nagbababala. Kung hindi mo siya mapatino, ako mismo ang gagawa noon para sa'yo. Tinatakot niya ako. Akala niya matatakot niya ako sa ganyan. Pagkaalis ni Chin Bing, isang lalaking nakasuot ng tuxedo. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kantabang buhok ang pumasok sa villa. Siya ang piano teacher ni Chin Zhao. Sabi nila, isa raw siyang sikat na maestro sa buong mundo. Ang maestro ay nasa napakalaking sala, at umupo sa harap ng grand piano na halatang napakamahal. Masunurin namang umupo si Chin Zhao sa tabi niya. Nagsimulang marinig ang isang malamyos na tugtugin mula sa piano. Dahil sa pagkausyoso, lumapit si Jiang Xiaoman, at dumungaw sa gilid ng piano, habang nanlalaki ang mga matang nakatingin. Wow, itong malaking to, marunong palang kumanta ng mag-isa. Napakunot noo ang maestro, pero pinanatili pa rin niya ang kanyang formalidad. Hindi niya ito pinansin. Nang matapos ang isang pyesa, sinimulang ituro ng maestro ang tamang posisyon ng daliri ni Chin Zhao. Mali, ang emosyon sa parteng ito ay dapat matindi at puno ng damdamin. Hindi yung ganyang parang walang kabuhay-buhay. Itaas mo ang pulso mo. Ilang beses ko na bang sinabi yan? Tanga ka ba? Kahit ganito kasimpleng music sheet, hindi mo matandaan. Lalo pang sumama ang ugali ng maestro. At palakas din ng palakas ang boses niya, model. Nakayupo si Chin Zhao. Namumula ang kanyang munting mukha. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Pero hindi siya naglakas loob na umiyak. Nag-init ang ulo ko habang nanunood. Anong klaseng maestro ba ito? Nagtuturo ba ito ng estudyante o nagdidisiplina ng hayop? Hindi na rin natiis ni Jiang Xiaoman. Bigla siyang tumakbo sa harap ng piano. At hinampos ang mga teklado. Gumawa ito ng isang nakabibinging ingay. Nagulat ang lahat. Huwag mo siyang sigawan. Itinuro ni Jiang Xiaoman ang piano master. Galit niyang sabi, baboy ka, buong pamilya mo mga baboy. Agad na nang itim sa galit ang mukha ng maestro. Ikaw na batang walang modo at salbaha. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Nakapamayaiwang si Jiang Xiaoman. Subukan mo siyang sigawan ulit. Ihihian ko iyang piano mo. Ayos, anak. Ang tindi ng banat na iyon. Nanginginig sa galit ang maestro. Tinuro niya ako, ito ba ang magaling na anak na pinalaki mo? Dahan-dahan akong lumapit. Hinayla ko si Jiang Xiaoman sa aking likuran. Maestro Lee, tama po ba? Kahit na bastos magsalita ang anak ko. May punto naman siya. Tiningnan ko si Chin Zhao. Ang mga bata ay dapat tinuturuan. Hindi sinisigawan. Ang ganitong paraan ninyo ng pagtuturo, bukod sa pagsira ng kumpiyansa niya sa sarili. Ano pa ba ang silbi niyan? Ano bang alam mo sa sining? Tiningnan ako ng maestro nang may pangmamaliit. Isang hamak na tulad mo. Narinig mo na ba si Chopin? Natawa ako. Si Chopin, hindi ko pa yata naririnig. Pero alam ko, kahit gaano pa kagaling ang isang pyesa, tinutugtog pa rin yan para pakinggan ng tao. Ang sining na hindi nakakapagpasaya ng tao, ay walang kwenta. Pagkasabi ko noon, lumapit ako sa piano. Itinupi ko ang aking manggas. Magpipiano lang naman pala, kaya ko rin yan. Sa gitna ng gulat na tingin ng lahat, umupo ako, huminga ako ng malalim. Inalala ko yung kantang pinaghirapan kong praktisin noong college.